no suckers. Yeah, no suckers, no suckers, no suckers, no suckers. I left. Siguro yung pinakakahinaan ni Marshall yung pagiging inconsistent sa delivery. Kung nag-stumble siya. Tingin ko yun lang naman sa sulat. Halos perfect naman magsulat si Marshall Kita naman natin yung improvements ni J Black sa buhay run niya at gawa ng significant improvements niya, nagawa niya mag-champion. Added pressure yun para sa akin na parang gusto kong maabot yung level ng performance, delivery at kung ano pa mang lamang niya sa akin. So pagandang laban yun. Abang nyo itong laban namin ni Marshall. May mga angulo ko sa kanya na yun nga pa. Tingin ko ngayon lang magagamit. At magiging pukpukan tong laban na to. Yawa. Ayoko nang ma-jinx pero mas preparado ako this time. Flip Top Zoning 15 nandito pa rin TIU Theater Makati, pang 5 laban na natin ngayong gabi. Flip Top pagigay para sa sarili nyo at lahat mga kasama natin dito. Silipin nyo nga pala bagong labas, Got Bars, Flip Top represent Collab, Pasig City represent. Shoutouts kay Amboy at lahat mga tropa natin galing Pasig. Pasig City represent dyan. At yun, syempre sa lahat ng represent Collab, sa Hype Beat, sa Real Joke, sa A to Z, sa lahat-lahat. Boss Benji, pasensya, ganito lang tayo ngayong araw, ngayong gabi. Sa kanan ko, Lapu-Lapu City represent para sa inyo, Isabuhay 2021 champion. Mag-ihay tayo lahat para kay J Black. Yo, what up, J Black, SSWB, CAL, 999 Squad, Rapolo. Shoutout sa Dr. Grass Clothing at Dark Horse Clothing. At sa team ko sa MPBL, Sarangani Marlins. At syempre, shoutouts palagi Rapolo, shoutouts sa 999 Squad. At sa kaliwa naman, representing Iligan, CDO, Cebu at Santa Cruz, Laguna, mag-ihay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Panik daw malupig ang Arabo. Sige balik-balik sa pamburot ng maayo. Sa amigo kay mga ate, kunya comment tayo largo. Kunya birti makagamit sa emoji nga kalayo. Rapolo, di mo kaya 063. Rest in peace kay Pat Stay. Saka Free Bows. Rest in peace, Pat Stay. Pinag-usapan na nila, mauna na lang daw si J Black. Wala nang coin toss. Tig 2 minuto dapat. Zoning 15. Pakinggan natin to. J Black. Yo, rarara! Pinanood ko ang mga laban nitong rapper na lame. At kung stats lang usapan, meron siyang 69.5 starters per game. 50% lang yung win rate. Kasi di naman daw panalo kanyang aim. Kahit di nakuha yung panalo tong si Gago, Battle of the Year, taon-taon niyang kiniklaim. Classic shish! Ulul, pampalubag loob mo na lang yan sa sarili mo, ganyan ka kapabida. Kasi di mo matanggal ang takot na baka tanggalin ka ni Enigma. Di mo nga napansin na napapadalas basketball reference. Kasi nasa utak mo na gusto mo sumali sa team niya. Basketball player na talo na nga, wala pang puntos, kaya binibida at pinapaalala niya palagi na may nasupalpal siya na tira. Hindi ka nga papasabilang water boy. Kasi ikaw lang din uubos ng tubig doon. Tsaka di nila kailangan ng utal-utal na rapper, oy. Marami silang ganon. Pero kung desidido ka talaga, abante lang, padayon. Huwag ka mapagod, kaka-strive. Makaka-line up mo din si Balakid, Sayad, Goryo, Apok, Team Uprisings, Stuttering 5. Kasi yung stutter, tol, sa basketball, turnover ang katumbas. Yung pagsusulat parang dribbling lang. Gets mo ba, Ongas? Naaanhin mo ang magandang moves kung palpak ka madalas para ka nag-crossover. Tapos ipoposter, rise mo na sana kaso bigla kang nadulas. Nagre-react ka sa sarili mo? Feeling lyrical, boss? Ito yung friend nyo sa Facebook na nagre-react sa sarili niyang post. Toxic at judgmental. Ganyan pag bumibitaw siya. Kung naging tao lang yung Facebook at Twitter, malamang ikaw siya. Pangalan Marshall Bonifacio. Pero isa kang bitch na konyo. Pustahan tayo 80% ng linya mo dito, English yung dulo. At dun mo lang mapapadugo yung ilong ko. Kaya please don't English me.
Astahan pang Supremo pero Bonifacio sa BGC. Wala kang unique skill na ma-display. Puro average lang. Puro average lang. Nagre-rage over sa details daig pa may OCD. Battle MC na ang tanging advantage lang ay mas marami siyang napanood na battle sa KOTD. Babagitin niya si Patstay, si Conceited, o kung sinong foreign rapper. Tapos ikukumpara ka sa di umano ginagaya mo na battler. Magbabanggit ng stats, timestamps, o di kaya line bite yung angle. Ikaw si Hip Hop Heads TV ng KOTD na natuto lang bumatel. Alam mo kung anong kahinaan ni Superman. Utility belt ni Batman, alam mo anong laman. Pag si Deadpool at Spider-Man naglaban, alam mo kung sinong lamang. Sa mga heroes mo, marami kang nalalaman, pero di ka dapat magbida. Di mo kinagaling makipaglaban porkit kilala mo sila. Tangina ka! Kaya sige, sabihin mo na. Tangina mo, J-Black, ikaw ang pinakamahinang kampyon. Pagka panalo mo, tsamba lang yon kasi lahat ng mga nakalaban mo noon nag-underperform. Champion na nasa mid-tier. Sa'yo walang rumerespeto. Lumaki kagad ang iyong ulo, kinalimutan mo ang Rapolo. Pinatato mo, tangina, grabe ang aming halakhak. Sobrang wak, pero at least may linya ka na tumatak. Sabit pa sa kasikatan ni Range. Mga gigs nila, finiflex pa nito. Yung addict lang naman nagdadala sa'yo. Para kang bato, dark horse, unpredictable, 999 squad, sigawan mo ng issue yung marami. And fuck you all if you doubt me. Visayas represent, I say it proudly. And fuck this battle. I don't wanna win. I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. Unang banat, pakinggan natin! Tanginang to, akala ko talaga malakas na yung pagbabalik. Hindi mo i-predict yung mga anggulo kung hindi yun masakit. Hindi ko sana babanggitin yung issue mo sa Rapolo kasi pangit kung may ibang makarinig. Pero nag-overthink ka na gagamitin ko. Di mo napigilang mag-isip. Hindi mo napigilang mag-isip. Kaya kung hindi ka nasasaktan, dapat wala ka ng imik. Tangina mong feeling big fish ka, nahuli ka na sa bibig. Woo! Flip top game? Yeah. Underwhelming ako in the past years. Tila karir na isumpa. Dating mayaman sa potential, sa achievements naging dukha. Tingin sa akin ng karamihan, ako'y madali nang maitumba. Pero kung ganun ako kababa, puta bakit nandito siya? Ako'y free time, isa buhay. First rounder. Bagsak ba ang karir? Ako, laban sa champion, oy! Battle of the year. Pero umiyak to nung nanalo, kaya swak ang pag-appear. Pagkatapos niya mag-champion, ay nag-drop na siya ng tier. Nung nagkampiyon ay in-embrace sa todo praise ako sa'yo. Nagkalat ka lang nung May, ngayon sa stage talo-talo. Pinatay ng galing Pasig sa Lapu-Lapu. Talagang strange tang ina mo. Patay pa rin on site kahit yung range pabor sa'yo. Pareho lang kami na choke at na body bag. Pero ako, tinanggap lahat ng galit na binato, parang taksyapo. Ito, Isko Moreno ang naging excuse, putang ina ang labo. Nung ang black wala ng benta, slavery naglaho. Ito Isko ang sinisisi, parang vendor lang sa Quiapo. Pero dahil doon ako ang true aim, naging full paid traveler. Lifestyle na pang 2 Chainz, tapos Bruce Wayne wallet share. Pagkatapos ng kampanya, naging player siya ng Axie, isang loose change scavenger kasi wala na pera sa Isko. It's not a good day, manager. Wala kang karapatang magrason. 5 buwan ka naghanda. Huminto ka na timang. Sumama ka sa kampanya. Sa ginto ka na hibang, scholar ng bayan na rebelde na rekrutong makibang. Kamatayan niya sa gubat ay Isko ang dahilan. Gets ko, pag nagmalaki at nagapi ay masakit yun sa laman. Tanggapin mga mali, bibig itiko mo na lang. Don't judge a book by its cover. Dapat i-read mo yung laman. Pero hinuhusgahan kita kasi hanggang titulo ka lang. Champion status niya, wala na. Wala pang na-form na legacy. Sa pagputok, walang nabuo pero agad na pa-vasectomy. Post lagi sa Facebook siya'y kampiyon. Post lagi sa Facebook siya'y kampiyon. Iyak ang mga enemy. Pero wala pang 1 taon ang kanyang status naging memory. Di ko yung kini-question.
Deserve niya ang spot sa top, ako'y nagalak din pre. Unpredictable ang paglapag, ramdam kanyang tindi. Pero ang gravity lang malakas, wala na siyang silbi. Kung unpredictable ang pag-angat, ang pagbaba hindi. Pangalawang banat, pakinggan natin. O di ba? Puro Ingles lang yung suntok niya sumatotal. Bonifacio pa man din. Pero kung mag-isip ka, kolonyal, palipat-lipat ng tirahan kasi sa kanila walang pagmamahal na makuha. Kung Bonifacio ka talaga, dapat may pag-ibig ka sa tinubuang lupa. Dapat may pag-ibig ka sa tinubuang lupa. Mula Iligan, Pasibu, ngayon Laguna, tangina. Luzon, Visayas, Mindanao, kanya nang narepresenta. Batang hamog ka ba ha? Kung san-san ka nakatira, taga saan ka ba talaga? Alam niyo where you're from? Kaya niyang gawin mag-isa. Ikaw ang best import. Ang mag-aangat ng Cebu. Yung pride namin ay aming nilunok. But what man happened to this conyo? Like di siya na pag-champion ng mga maa-arte niyang suntok. Kilala mo ko. Alam mo ako'y parang bulkan yung kulo ko nasa loob. Lumipat siya. Hindi. Lumikas ka. Kasi alam mong malapit na akong pumutok. Kaya anong galing Iligan? Baka yung galing ko inilagan mo. Ngayong nagkita tayo sa Kapitolyo, apartamento sa norte, magiging tirahan mo. Huling lipat nito, na merwisyo pa si tanga. Kasi imbes yung inidoro yung pintuan ng CR, yung nagbara. Taba-taba na ni Marshall. Tangina, wala na yatang lunas. Nung umapak siya sa timbangan, ang lumabas, abangan bukas. Bakit naging ganito, kataba? Narcissism lamang po. Kasi imbis na dumbbell ang binubuhat mo bangko. Madalas niya kasing nasisira yung mga silya sa McDo. Nako po, kumusahan ng mamasamain. Di ko plano manginsulto. Pero payo ko, ingat ka men. Baka malapit na sundo mo. Di din ako bilib sa kwento, pero para lang siguro kasi nakita ko yung picture mo tol, tangina, wala kang leeg! Taba-taba na ni Marshall. Boss, bawasan mo kumain. Nung nag-inuman tayo, yung pulutan mo may kanin. Naging ganyan ang kanyang tiyan. Kaka lechon kawali na Paris ay beer, isang cheeseburger, chicken wings, at isang battle of the year. Yung karir, nasa treadmill. Yung karir, nasa treadmill. Ano mang takbo, stagnant o lumipat ka ng treadmill, pero ganun pa rin yung takbo. Minsan lang mabuhay, Marshall, katawan mo, ingatan mo. Breathtaking mag-perform kasi afterline gumaganto. Walang kabuhay-buhay kaya hindi maka-energize. Sa kagustuhang maging uprising na palimit, mag-extra rice katawan mo. Ang patunay ng mga ideas mong hindi ma-realize, hindi mo kayang gawing tunay kasi hindi ma-exercise. Kaya sige, push, Marshall. Push harder. Iangat mo yung barbell. Ako na bahala mag-pull ng trigger ng sniper, di na kailangan ng spotter. Mabigat ka, patay ka. Ako na magdadala ng kabaong mo pag nilibing ka. Pagtapos ng session naming dalawa, makikita nyo akong nagde-deadlift na. Pangalawang banat, pakinggan natin. Taba ako na naman, oh. Di na ako masasaktan dyan. Ako na ay good sport. Sabi kasi ni Nate Man, mababait tao sa food court. Nate Man! Sabi niya kay Illustrax, oh, George Floyd, luluhuran kita para hindi ka makahinga. Creative rapper. Puro balat, stereotypes, merong deadbeat father. Pero mas natripan mo kanyang titi. Doon ka naging deadly brother. Nakapatay ng black man with some gay shit, parang Jeffrey Dahmer. Luluhuran para hindi makahinga. Kabubuhan mo na huli. Yang black mo sa pangalan, kailangan mo na isauli. Kumikita sa black culture, pang black magsuot ng baluti. Luluhod ka lang sa black man para magbigay ng papuri. Hindi ba yun problematic? Bakit may inferiority complex ka sa mga taga rito sa Hilaga? Bakit galit ka kay M-Site sa pagkiklaim na siya'y Bisaya? Superhero ng mga yawa! Di ako naniwala. Kasi nung sinibak ng Tagalog sa sariling bahay, walang labang tumihaya. Ipokrito! Kaya nagbisaya na lang kay M-Site para sa crowd ay maungusan. Daig mo pa Tagalog na may Cebuanong sunod-sunuran. Ginawang yaya sa anak, tagapag-alaga kahit di magulang kasi gumamit ka din ng Bisaya para takpan ng pagkukulang. Irresponsable ka kasi! Parang grupo niyong 999 Squad. Yung grupo niyong hindi balanse. Hindi kayo mga rapper.
Protektor kayo ni Range kapag sa issue inatake. Kung sintayog niya bulubundukin, pagprotekta nyo, baliktad pare, kaya ng Range lahat ng dilubyo. Ganyan kalakas sa Sierra Madre. Ganyan kalakas sa Sierra Madre. Pag si Range merong kalaban, aatake siya kaagad. Pag si Range may kasalanan, magpo-post ng 3 paragraph. Tangina mo, tunay kayo na kaibigan, bakit wala na siyang sense of self? Mabuti kayo na kaibigan, bakit bagsak ang kanyang mental health? Hindi nyo kasi mahindian. Kasi sa lifestyle yung pangarap ay siya ang tumutupad. Sa kada oo nyo may kickback, parang politikong korap. Sunod sa branding, naging addict, sinisigaw ng todo brad. Palagi kayong yes to Range, imbis mag-no to drugs. Pagsabihan nyo kasi, mag-take ng kanyang medicines at face responsibilities, constructive criticism para greater pa kanyang ma-reach. Paanong mag-grow kung binibaby nyo para ma-please? Kayo din ang naglilimit ng range of possibilities. Puro yes man. Obvious yan kung titingnan. Kaya pinagbibigyan kasi na bibigyan. Ang masasabi ko kay Range, I feel bad for you, son. You got 999 problems, and this bitch is one. Barat, pahinga natin! Anong say no to drugs? Ayaw mo magshabu? Inggit lang tong bobo. Kasi kung nagsashabu ka gago, di ka sana nakatulog, di na masusunog yung adobo. Ang battle rap, gustong gamutin ni amigo. Kasi may cancer na nakuha. Sa kagustuhang maging big hero, naging Baymax yung itsura. Panggagamot, o panghuhusga. Di niya alam anong mauuna. Kaso imbes maging Hippocrates, naging hipokrito ang puta. Kasi kwentador si Balakid. Si Apok magnanakaw. Pistolero, bintangero at sinabihan mong mababaw. Average lang si Topper. Tapos sarili mo lang kalaban mo. Praning, baka multi-personality disorder, lahat ng nabanggit, ikaw lang din. Si Dynamite Myers, si Bender, di ba kinopya mo lang repa? Si Cripley at si Topper, nagbabato daw abateka. Yung round 3 mo kay Topper, puro jokes lang din yon na di mabenta. Tunay nga na marsh ka, mababaw at batuhang putik lang yung sistema. Teka, average ka din, katamtaman lang yung galing. Panay-stumble at nabibilaukan kaya nasa mid pa din. Kwentador, natabatsoy kaya pati yung tiyan palobo din. Ano daw nilagay ni Apok sa lamesa? Tangina, kahit sa pagtatanong yung pagiging matakaw mo, litaw pa rin. Lagi na lang ako. Puro selfie itong nerd dude. Gago, ikaw si Tolitz at predecessor ka ni Sendluk. Ikaw ang may pinaka-epektibong paraan sa lahat ng narsisistiko. Kasi yung tinitira mo sa kalaban mo, tungkol lang din sa sarili mo. May insecurity, inferiority complex at narcissistic ang rapper ka. At Freudian theory, aking analysis kasi motherfucker ka. Kaya di ba ganito ang yung inaalok? Ngayon anong lasa na natikman mo ang sarili mong gamot? Kasi curie din ako. Di ba yan ang sabi mo kay Chalice Brother? Kasi sa eksena na ito, gusto mong gamutin yung cancer. Gamit basic fundamentals at classic shit niyang sentiments. Ikaw nga si Marie Curie. Bitch na namatay kakastik sa elements. Seryosong battle rap. Yan ang pinaglalaban nitong konyo. Pero mula kay Sak hanggang pistolero, sa'yo walang sumiseryoso. Bawal dito, Jejemon, sabay sa usot squatting. Pero nakalusot yung pistol sa martial, tangina gatekeeper ka pa man din. Sir, sabi mo, Battle of the Year. Itong binadibag lang pala ni Carlo Cañares, grabe tuloy sisi ko ngayon. Pero kung totoo man, si Mr. Battle of the Year, tangina mo si Tipsy Dion. Grupo mo, di mo kaya 063, pues mag-iiba na yan ngayon. Kagrupo mo na si Apex sa di mo kaya. Di mo kayang magkampiyon. Nung sumali siya ng isa buhay, sabi niya, you're all dead. Ang aga-aga pa nagnawa. Alam mo, mayabang din ako. Alam mo, saan ako lamang? Ikaw pinagyabang mo kagad pero di mo nagawa. Ako ginawa ko muna bago ako nagyabang. Wala akong claim na classic shit o kalabang binaon. Wala akong claim na ako'y sick o akin yung panahon. Pero alam mo, anong meron ako na wala ka, Chong? Wala akong Battle of the Year, pero may isang taon akong kampiyon. Huling balot, pahinga natin! Flip-top game? Game! Tanga na yung estilo binabago. Panay daw ko English, ba't ginagawa mo? Nung isa buhay, mga pumusta kay Goryong Talas pumalpak, walang kumita. Sila'y nagoyo sa tiradpas at from the back siya ang tumira.
Meron mga survey, sabay lumakas, so kaharap niya ang humina. Yun ang Little Mermaid, gulat lahat nung Black na ang bumida. Pero not me. Kasi supporter na niya ako bago mag-upgrade kanyang speechong. Nung binabato pa siya ng fans na parang Pacers sa Pistons, pero dinis niya ako nung gubat. I got hated and pissed on. Nag-take ng shot for supporting Black na parang Abraham Lincoln. Dinis na din si Acer at si Fangs. Mga Cebuano favorites, kahit on board kami with Black, kasama niya sa slave ship. Biglang hater din ni Looney, di daw swak sa kanyang playlist at napili niyang i-design the ones who never made it. Di ba ikaw yung kampiyon? Isipin mo, hari ng tugma versus sak, parang movie, sobrang sick. Sa gitna ng kanyang rap, dinis ni Looney si Bagsik. Sasabihin mo, kami inggit kahit nalugi ang iyong spit, huwag mo sa amin i-project yung insecurity ng bitch. A lion doesn't turn around when dogs bark, mag-isip ka ng mabuti. Kami dapat yung kumakahol, kami dapat yung nanguusig. Pero ang mga aso ang tahimik at ang leon na ang nambuli. Inggit sa mga top dogs kaya nilabas ang pagkapusi. Kasi di pa respetado sa gubat. Kasi walang laban na may classic pedigree. Ultimo sa crowning na matay, pumalpak, delivery, championship parade ang gubat 10 at yun may lasting memory. Napatay ng sight sa kanyang parada, parang John F. Kennedy. John F. Kennedy, kaya imbis na parang Golden State, pagka-warrior na upset, nakita nyo bubonic plague, ang resulta ay Black Death. Di siya pangulo ng gubat kasi hindi pa siya trusted at papangit ang imahe kapag meron ng blackhead. J. Black, tanggap ko kung nasaan ako. Kahit di man ako kagiliwan. Hindi ako katulad mo. Nabubuhay sa validation kaya sarili pinagpipilitan. Sabihin mong, isumbat mo ang inyong achievements. Sabihin mong wala kami sa kalingkingan para klaro. Na irrelevant kami sa eksena pero hindi sa iyong isipan. Alam namin kung gaano kahirap. Madugo ang proseso. Kaya matik ang bilib sa isang kampyon sa napanalulang papremyo. Pero kung nagulat ka na kulang ang nakuhang respeto, kahanga-hanga ang titulo. Basura ang kwento. Flip top again para sa laban na yun. Flip top zoning 15. Jay Black versus Marshall Bonifacio. Mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid na lang pareho. Shoutouts ulit sa Rapolo. Ang boto ng hurado, 5-0. Magigay para kay Marshall. Shoutout Rapolo, shoutout kay J Black. Tangina, pasensya na sa mga lahat ng pag-uulang ko nung nakaraan. Kasi sikapin kong tutuloy-tuloy na. Yun na kasi bawi tayo. Judges. Yo, got bars. Push ko lang. Binoto ko Marshall Bonifacio. Yung round 1 nila, siguro para sa akin, para mabuelo lang nila pareho. Pero slight edge lamang sa akin si Marshall doon. At nakuha ni Marshall yung round 2 at round 3. Pero props pa rin kay J Black. Siguro parang ang ganda lang ng pagkakakonstruct ni Marshall Bonifacio papunta doon sa pinakabuod ng punchline niya, yung pinakadulo kung ano yung pinupunto niya sa mga sinasabi niya. Kaya ayun, pero props pa rin kay J Black. Pero boto ko Marshall Bonifacio. Yo, BR, binoto ko si Marshall. Para sa akin, round 1 yung pinakadikit. Para sa akin, tabla yun. Pero round 2 and 3, nakuha na siya ni Marshall. Para sa akin, kung saan ang gagaling yung suntok ni Marshall, mas maraming angulo. Pero solid pa rin kay J Black. So yun, Marshall. Si inyo, binoto ko si Marshall. Tingin ko naging problema ni J Black. Mas marami siyang angulo kaysa kay Marshall. Pero yung pinipiling angulo ni Marshall, sobrang siksik pag ginagawa niya. So tingin ko mas nagawa ni Marshall ng hustisya yung mga pinili niyang angulo kumpara kay J Black. Si J Black marami, kaso yung aasahan mong punchline parang hindi ganong kalakas yung nabibitaw niyang punchline para sa angulo na yun. Si Marshall mas konde pero mas siksik yung paggamit niya, mas na-stretch niya kumbaga. Yo, kay Ram, binoto ko si Idol Marshall. Pero solid din yung pinakita ni J Black doon. Talagang wala akong masabi. Mas lumamang lang para sa akin si Kuya Marshall ng mga punchline, mga haymakers na solid yung pagkakaset up. Ganun din naman kay J Black, pero mas para sa akin lang mas lumamang yung mga baon ni Kuya Marshall kaysa kay J Black. Kaya yun, Marshall.
Los Reño, binoto ko si Marshall Bonifacio all 3 rounds. Maganda yung mga angulo niya, parang hindi pa masyado nagamit. Tsaka yung angulo niya kay Range, ang ganda ng pagkakagawa niya doon. Kaya kitang-kita naman all 3 rounds. Natin nakuha yung panalo pero nakuha natin yung magandang battle. Si Marshall at proud ako kasi napakita siya ng magandang laban sa akin. Kumbaga, na-counter niya ako. Yun yung nangyari. Na-counter niya ako. Taba-taba na ni Marshall! Boss, bawasan mo kumain. Nung nag-inuman tayo, yung pulutan mo may kanin. Naging ganyan ang kanyang tiyan, kaka-lechon kawali na Paris ay beer, isang cheeseburger, chicken wings, at isang battle of the year! Sobrang ganda nung naging outcome ng battle namin. Pareho kaming handa, pareho kaming focus sa kung ano mang gusto namin gawin sa battle. Although may mga linya kung hindi ako na-satisfy sa pagka-deliver ko, probably yun yung battle na pinakamalinis in recent years. Champion status niya, wala na. Wala pang na-form na legacy. Sa pagputok, walang nabuo pero agad na pa-vasectomy. Post lagi sa Facebook siya'y kampiyon. Post lagi sa Facebook siya'y kampiyon. Iyak ang mga enemy. Pero wala pang isang taon ang kanyang status naging memory. Sa ngayon talaga, yung ako nakafocus talaga ako sa pamilya ko kasi malapit na ako maging tatay. Congrats sa akin. Sa music naman na part, abangan nyo 999 Squad. Yeah. Nagpapalaki ng anak, tsaka gumagawa ng mga konting-konting music, yung nauudlot na EP tsaka mixtape. Itutuloy ko rin yun. Bibelo lang ng konti. Yun, sa mga sumusuporta sa akin, salamat sa inyo. Kilala ko kayo. Sisikapin natin na sa mga susunod na mga laro, mas gagalingan pa natin, mas ipapakita pa natin yung kaya natin gawin. Thank you sa inyo. Salamat sa suporta sa akin, sa buong liga. Gang up. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga day ones na andyan pa rin kahit na nagkukulang ako ng mga nakaraang taon. Sisikapin ko na tuloy-tuloy na tong performance na nagawa ko sa battle na to. Kita-kits sa susunod.